Magandang araw mga kaibigan. Atin pong pag-usapan ngayon ang issue tungkol sa tinatawag na right of way o yung karapatan nating magkaroon ng daanan sapagkat pinoprotektahan po ng batas ang bawat isa sa atin na hindi makulong sa loob ng ating property. Ngayon, madalas ito nagiging issue sa probinsya. Ayaw kang padaanin ng kapitbahay mo kasi nga lupa daw nila yon. So, paano ka nga ba naman makakalabas o makakadaan papunta sa national road kung ganyan yung mentality or pag-iisip ng ating mga kapitbahay na ayaw tayong padaanin sapagkat lupa nila yon. Pero naaayon po sa ating batas, sa ating civil code, na ang lahat ng tao ay may karapatang mabigyan ng daanan. So, unang-una, kung ang inyong property ay nasa loob ng property ng ibang tao at wala kayong ibang madaanan, ang kailangan ninyong gawin ay humanap ng pinakamaiksing ruta palabas ng national road or hanapin ninyo yung kung kaninong mas convenient or mas madali or pinakamaiksing rutang daanan palabas ng property ninyo. Sapagkat meron pong apat na elemento yung pag-approve ng right of way. Kung ang inyong property ay walang daanan palabas ng national road, yan ay unang elemento na dapat tingnan ng korte. So kung wala nga naman kayong madaanan, of course, kailangan kayong bigyan ng madadaanan sapagkat iyon ay inyong karapatan. Pangalawa, kung ang daanang napili ninyo ay hindi makakapinsala doon sa lupang dadaanan ninyo or sa may-ari ng lupang madadaanan. Pangatlo, kung ito ba ang pinakamaiksing ruta papunta sa national road. At ang pang-apat ay yung tinatawag na just compensation. So, hindi po libre ang pagkakaroon ng tinatawag na right of way. So, kung ang inyong property ay nasa gitna at napapalibutan ng ibang property na ibang tao or iba yung nagmamay-ari, kailangan ninyong kausapin yung may-ari ng mga loteng madadaanan ninyo kung maaari ay bigyan kayo ng right of way na tinatawag. So, hindi po sila maaaring tumanggi sapagkat karapatan po ninyo na mabigyan ng right of way. Of course, doon sa ikatlong elemento kaninang nabanggit ko, dapat piliin ninyo yung right of way kung saan ito ay ang pinakamaiksing ruta papunta sa national road. At yung pangalawang elementong nabanggit ko naman ay kung ito ba ay makakapinsala doon sa may-ari ng lote. Aba, kung ang pinili mo namang daanan ay sa pinakagitna naman talaga ng kanyang property at mahahati yung kanyang property sa dalawa dahil sa ginawa mong daanan, abay kahit ako naman ay hindi papayag. So piliin po natin yung least prejudice na tinatawag or yung mas maliit yung magiging pinsala doon sa madadaanan. At again, kagaya ng sinasabi ko, hindi po ito libre. Kailangan nyo pong bayaran yung per square meter ng lote na madadaanan ninyo sa may-ari ng lupa kasama ang magiging damage or kung ano man yung magiging pinsala na maidudulot nito doon sa may-ari ng lupa. Yan po ang ating kailangang tandaan sa paghingi po ng right of way, yung apat na elemento pong yung aking nabanggit. Ngayon, kung dumating naman ang panahon na biglang nagkaroon ng national road doon sa likod ng iyong property, kadikit na kadikit ng iyong property, ngunit yung hiningi mong right of way ay nasa kabilang part ng iyong lupa. Anong kailangan mong gawin? Maaari mo bang isole yung right of way na yon dahil meron ka ng daanan dito sa kabilang bahagi ng lote mo? Abay, oo. Maaari mo i-request sa may-ari ng lupa na ibalik na sa kanila or kunin na ulit yung right of way na hiningi mo dati. Ngayon, anong mangyayari doon sa ibinayad mo at doon sa damage fee na ibinayad mo? Doon po sa damage na ibinayad natin sa may-ari ng lupa, hindi na po yun maibabalik. Ang maaari lamang or ang kailangang ibalik lamang ng may-ari ng lupa na dinaanan ninyo ay yung
bayad doon sa lupa, yung per square meter na binayaran ninyo na para maging right of way or daanan, yun lamang po ang ibabalik ng may-ari ng lupa. Ngunit yung damage po or bayad pinsala sa pagdaan ninyo ay hindi na kailangang ibalik ng may-ari ng lupa. Yan po ang batas pagdating sa ating right of way. Marami din naman pong mga alituntunin or mga dapat sundin pagdating doon sa pagsasaayos ng right of way. Ibang usapan na po yan, pero yan lamang po ang masasabi ko pagdating sa paghingi ng right of way. Hindi po ito libre, ito po ay mayroong kabayaran at dapat po masunod ang 4 na elemento para tayo po ay ma-approve ng korte. Pero again, hindi na kailangan paabutin sa korte kung kaya namang pag-usapan ninyong magkakapitbahay. Yun lamang po, maraming salamat.